Ayan, buyer po natin is from Manila. Bali, magkapatid po sila. So, ang option po nila na nagustuhan is Tagkawayan, mga kaparmlat. Di mga kaparmlat, ayan, so short video lang po ito. Bali, yung property mga kaparmlat is 2.5 hectare, no? And then left and right po yan ng kalsada. So yung property, sa gitna po ng property dumaan yung kalsada, ano yung barangay road. Ayan, so pasok po ang 4 wheels dito, even bios. And cemented naman na po yan. Although may part na rough road, pero pasok naman po ang 4 wheels, ano? And then may tambak po yan graba. So para kahit if ever umulan, so hindi po magpuputik yung daan, ano? So left and right po yung property. Dito mga kaparmlat, ang boundaries niya ay sapa, ano, kaya wala tayong kakaligawan at hindi na rin natin kailangang bakuran kasi ang boundaries po niyan ay sapa. So itong part na to, platted yan mga kaparmlat, ayan, so pwede na rin po tayo dyan magtayo ng bahay, ano. Sa part na yan, malawak po yan, yung likod po niya creek. And then hindi naman po nataas ang tubig niya na aabot dito sa property kasi malalim po dito yung sapa niya, no, kaya hindi tataas ang tubig. And so ito po yung sapa sa property mga kaparmlat, so ito po yung boundaries niya. Yung property sa gilid lang, ano. So bali boundaries lang po itong sapa. Yung kabila ng sapa ay ibang property na po. Ayan. So ang kagandahan dito mga kaparmlat, halos wala kang makikitang basura na plastic, ano. Ang makikita lang natin is basura na tuyo-tuyo yung dahon, palapa. So yun lang po, kaya malinis po ang tubig dito. And then sa community, bahayan yan mga kaparmlat. Ayan, may mga kapitbahay ka na po. And then bago dumating sa property, bahayan po ito. And then, malapit lang po ito sa town proper, ano, almost 8 to 7 minutes, 7 to 8 minutes na sa town proper na po tayo. And so, ang location po nito is Santa Elena mga kaparmlat. And so, itutur ko lang po kayo. So, tripping po tayo ngayon. Ito yung kasama nating buyer from Cavite po, ano. So, yan. Bali, boundaries po niya, creek. So, doon. And so, may portion dun mga kaparmlat na mataas na part. So, overlooking yon. Pwede tayong magtayo ng kubo or rest house, ano. So, and then pwede rin natin tayo ng bahay. So maganda po yan. And then yun mga kaparmlat, ang frontage mo ito sa kalsada, it's almost 170 meters, ano, more or less. So mahaba pa po ito. Yan. So ito po yung loob na property. And then ito po yung flatland na part, ano. Ayan. So sa gilid, ang boundaries po niya is sapa. Yan mga kaparmlat. So yung buyer natin, nagbubuko po sila. Yun. Ang sarap ng buko, no? Busog na. Busog na. So, yun mga kaparmlat. Ang boundaries po nito ay sapa, ano? So, kaya wala ka rin kakaligawan sa property mo. Yan. So, ito po yung platted na part. And then, mga 30 meters pa po yung saop na dyan. Sa medyo madumi na yan, ano? Hindi naman madumi kung medyo matataas lang yung damo. So, mabilis lang naman po linisin yan. So ito mga kaparmlat, saka pa po yun ng property, nyugan po yung part na yan. So ito lang po yung part na medyo upland niya, no? So yung walang gasinang tanim. Pero puno po yun ng nyug kahit yung padulo dun sa pataas and then yung left side niya, no? So nyugan po yan and then estimate po natin is 500 ka puno po ito ng nyug more or less. And so alas tikit-tikit pa ang puno dito. So yun mga kaparmlat yung upland na part niya na medyo overlooking din dito sa baba pag nasa taas ka, ano. So doon tayo pwedeng magtayo ng resort, ano. So pwede tayo magtayo ng rest house, so kubo yan. So yun po yung pwede natin gawin. And then pag nasa taas ka, kita mo po itong baba. So napakaganda po ng ambience dyan pag nasa taas ka mga kaparmlat. And so ito pong mangga na to ay sako po ng property, ano. Yan. Then may kawayan din po sa property. Yan, so kung gusto mo gumawa ng kubo, rest house, so no need na natin bumili ng kawayan. So ito po yung creek. Yan, malinaw po ito mga kaparmlat. Yan, so kita mo yung ilalim niya. Yan ang kagandahan dito, halos wala kang makikita basura na plastic, ano. So yan, mga tuyo-tuyo yung dahon lang po. Kalimitan na basura niya. So nandito po yung isang muhon niya. So ayan, madadala po natin to. Itong star apple na to kasi nasa likod po niya yung muhon. And then, nandito po yung katawang niya. Hindi na lang natin pupuntahan kasi medyo masukal na. So, yun. May mga mangga siya. At may kalamias sa loob ng property mga kaparmlat. And so, yun mga kaparmlat, kung ang hanap mo retirement plan, so, best din po ito. Kasi pagbaba mo ng property, pagbaba mo ng sasakyan, property na, ano. So, no need na natin maglakad ng malayo or kumuha ng right of way. Kasi tabing kalsada yung property. And then, ang good thing doon, may flatland po yung property, ano, kaya kahit 60 pataas or all this na, so accessible naman po itong property mga kaparmlat.
Ayan mga ka-farmlat, bali ginugol map ko din po yung property para at least meron din po kayong idea. So ipo-point ko lang po. Ayan. So bali mga ka-farmlat, ito po yung town proper ng Santa Elena. Ayan. So ito pong part na ito yung town proper. Mula town proper mga ka-farmlat, magdadrive lang po tayo ng almost 1 to 2 minutes before pumasok ng barangay road. Ano po? So bali ito po yung barangay road niya. So magdadrive po tayo ng 5 to 7 minutes going sa property. Ano. So ito pong part na to sa ngayon ay off-road siya kasi may quarry po dito sa part na to. So may dumadaan po dyan na dump truck, kaya hindi po ito sinesemented, possible masira din po, ano, kaya off-road po itong part na to. So ang good thing naman doon, may tambak po na matitigas na bato, ano, nagraba para if ever umulan hindi po matatrap or babaon yung sasakyan natin, ano. So yan, so start naman po dito pagpasok sa barangay road. So cemented naman na po ito, and then ito po yung community niya, bahayan po yung part na yan. So mula dyan magdadrive tayo ng 5 to 7 minutes, ano, going sa property. So ito na po yung property mga ka-farmlat. So ito po yung makikita nyong bahayan sa first ng video, ano. Ayan, so nandito po part yung sapa niya, hindi lang kita sa Google Earth. So bali hindi rin po ito updated, ano, last 2000 ano po siya, hindi siya updated. So hindi rin po kita yung Google Map niya. And bali ito po yung flat land na part ng property, ano. So platted po tong area na to, and then nandito po yung sapa niya, hindi lang kita ito. So ito po yung sapa niya, hindi lang kita masyado gawa ng puno mga ka-farmlat. Natatakloban siya ng puno ng nyug. So ito yung part na flatland niya, and then ito pong part na to ay flatland din, na best dito gumawa ng kubo, rest house, kasi pag nandito ka part, kita mo po yung buong property mo sa baba, ano. Kaya napakaganda po nito. And then yun mga ka-farmlat, ang frontage po nito mula dito sa may sapa abot dito sa may bahay na to, ano. So estimate po natin is 150 to 180 meters yung frontage niya sa kalsada, ano. Kaya good din po ito for retirement plan kasi pagbaba mo ng sasakyan, property na. And then ang good thing po doon, near town proper lang po ito, ano. Kung gusto mo pumunta ng town proper, so 7 to 8 minutes lang po nasa town proper na tayo. Napaka-accessible po nito puntahan. So yung property mga ka-farmlat ay left and right po, ano, bali sa gitna ng property dumaan yung kalsada niya. Ayan, kaya dalawa po yung frontage natin, ano. So even though nahati yung property, and ang good thing naman doon, so dalawa po yung frontage natin, left and right. Ayan. So yun mga ka-farmlat, mula property, ito lang po yung distance niya sa town proper, ano, napakalapit. Almost 1.5 kilometer lang po siya. Ayan. So napakalapit lang po. Almost ano yan mga ka-farmlat, 3 kilometer kung sa kalsada. At kung pantay siya, mga 1.5 kilometer, pero dahil nga po yung kalsada ay liko-liko, so mga 3 kilometer po ito to town proper. Yan, napakalapit lang and accessible po puntahan. And ang good thing doon, hindi po liblib yung lugar, ano, kaya hindi siya nakakatakot tirhan. So makikita nyo rin po naman na napakaganda po na ambience sa property, ano. So good po siya for retirement plan. Although may presyo yung property, pero kung retirement plan naman, panalo ka po dito sa property na to kasi may source ng kuryente, may source ng tubig. Sa tubig mga ka-farmlat, pwede tayo mag-deep well, and then strong phone signal po ito, malakas ang internet sa property. So napakaganda po nito. Ayan, kung interested ka mga ka-farmlat, message lang po ako sa Viber, WhatsApp, and so sasagot naman po tayo.